Sa gitna ng mga banat ng Embahada ng China sa isang opisyal ng Pilipinas, kaugnay ng caricature ng Chinese President ay dumagdag pa sa pagbatikos ang isang senador at isang kongresista. Pero ipinagtanggol ang ating opisyal ng ibang mambabatas, kaya bahagyang nagkatensyon sa parehong kapulungan. Nakatutok si Ian Cruz. Pagkondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa ating mga opisyal at institusyon ang Resolution 256 ni Senador Kiko Pangilinan. Pero ang isa sa iginiit ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang interpellation, kailangan tukoy ng Pilipinas ang hangganan ng ating teritoryo. Ito anya ang dapat inuuna ni Commodore J. Tariela na isumite sa International Hydrographic Organization. Kesa sasabihin natin, gagawa ng halimbawa ng caricature. Para sa ganon, alam na natin, maiguguhit na natin, hindi lamang tayo lang ang nakakaalam ng ating West Philippine Sea, pati po doon sa S-23. Ito po yung International Hydrographic Organization. Paalala ni Pangilinan, dinepensahan na ng Defense Department at sa natahang lakas ang binanggit noon ni Tariela. Hindi ba dapat susugan natin at suportahan natin at we rally behind our armed forces, our Department of National Defense, rather than kowtow, not kowtow, but rather than give China the benefit of the doubt as regards their motivations in attacking one of our men in uniform. Suportado si Pangilinan ng kasama sa mayorya na si Senador Risa Ontiveros. Sinabi ni Senate President Tito Soto, maaring may epekto na sa national security ang balitaktakan ni na Pangilinan at Marcoleta. Kaya sinuspinde ang sesyon ng presiding officer na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Madalas pasok sa Foreign Relations Committee ang ganitong mga issue, pero hindi na yan hahawakan ni Senadora Amy Marcos, ang chairperson nito mula August 2022. Hinirang na bagong chairperson nito si Senador Erwin Tulfo. Sa Kamara, bahagyaring nagkainitan ng punahin ni Minority Leader Marcelino Libanan sa isang privilege speech ang pag-display ng isaanyang senior spokesperson ng PCG sa caricature ni Chinese President Xi Jinping. Sabay sabing dapat may disiplina at profesionalismo ang mga opisyal ng pamahalaan. Di man pinangalanan si Tariela, kinumpirma naman niyang siya ang tinutukoy sa interpelasyon ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Ipinagtanggol ni Rodriguez si Tariela, sabay giit na dapat i-withdraw ni Libanan ang kanyang speech. J. Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people. I cannot understand why we are protecting China. I hope the minority leader recants his speech. Otherwise, I will be the one to make sure that there will be an ethics probe on this. A congressman taking up the cudgels of our aggressor in the West Philippine Sea. I am not defending China. What I am saying is that we have to act with professionalism, discipline, and manage our international relations properly. Hindi ko po i-withdraw po yan. Pag sumisigaw tayo palagi, hindi po tayo maririnig. Madam Speaker, palagay ko, ang boses ko ay mas malaki sa boses ng gentleman from Cagayan de Oro. Session suspended. Pero nagsasalita po ng mahinahon po dito. Pumagitna na ang ibang mamabatas para humupa ang tensyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.